That's why family is very important. Kaya kung meron kang ipaglalaban, huwag mong ipaglaban ang trabaho mo. Huwag mong ipaglaban ang pera mo. Ang ipaglaban mo, pamilya mo. Marami sa atin, sobrang tapang, pati mali ipinaglalaban. Pamilya mo lang po, mga kapatid, ang mananatili hanggang sa dulo. That's why if you're a failure in your life, in your family, tayo ulit. Bakit? Because God has a purpose for you. God doesn't care if you fail. In fact, God already knew that you will fail. But listen to me, you can get up, you can overcome, you can move on, you can still fight. Bakit? Because your purpose is better and greater than your failure. Ang isa sa pinakamahalagang blessings na binigay sa atin ng Panginoon ay magkaroon ng isang buong pamilya at may napagkukunan ka ng lakas sa panahon na ikaw ay napapagod, lalo pa kapag nakikita mo ang iyong mga anak na kailangan mong magsikap para sa kanila. Maraming salamat, Lord. Hindi na po ako hihiling ng para sa sarili ko. Para sa pamilya ko na lang. Ingatan niyo po sana sila. Habang abala ako sa pagharap ng mga hamon, magawa kong makulayan ang mga planong maghahatid ng pagbabago sa buhay na nakasanayan ko. Importante ang bonding. Ito yung pagsasama ng dalawa o higit pang tao sa panahon na binigay sa kanila. Iba-iba ang resulta ng bonding. Minsan okay, minsan naman hindi. Pero kahit ano ba resulta, ang bonding, yan ang nagpapatibay ng pagsasama. Mas matibay, mas magtatagal. Kaya kung may pagkakataon, siguraduhin yung makakapag-bonding kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Sigurado ako, mas tatagal ang pagsasama nyo. Pamilya. Ito ang kauna-unahang biyayang pinagkaloob sa atin. Kauna-unahang minahal natin. Kaya, pahalagaan ang pamilyang meron tayo. Dahil sila ang pinakamagandang likha at regalo sa atin. Kayamanan na hindi kukupas at magtatagal panghabang buhay. Palaging unahin ang pamilya. Kapag ikaw ay nagkaroon ng sariling pamilya, dapat mong tandaan kung ano ang mas mahalaga. Dapat mong piliin na mas mahalin ang iyong asawa, lalo na kung may anak na kayo. Unahin mo sila higit pa sa mga kaibigan at tropa sapagkat sila ang iyong tahanan. Pakinggan mo ang bawat saloobin ng iyong asawa, lalo na kung may mga pagsubok na dumadaan. Ipagtanggol mo siya mula sa anumang panghahamak dahil ikaw ang kanyang katuwang at lakas. Mas bigyang pansin mo ang pamilya mong binuo higit pa sa iyong magulang at mga kapatid. Ang iyong oras, atensyon at pagmamahal ay dapat na para sa iyong asawa at mga anak. At bakit ganito dapat ang iyong gawin? Dahil balang araw, sila ang mananatili sa tabi mo kapag lahat ay nawala. Sila ang tatanggap sa iyo, anuman ang iyong pinagdadaanan o kalagayan sa buhay. Sila ang magmamalasakit at mag-aalaga sa iyo kapag ikaw ay tumanda. Ngunit kung hindi mo sila papahalagahan ngayon, saan ka kaya dadalhin ng panahon? Ang pamilya ang iyong tunay na kayamanan, alagaan mo sila bago maging huli ang lahat. Huwag mong kalimutan na ang pamilya ang pinakamahalaga. Sa hirap at ginhawa, sila ang tunay na kakampi mo. Maaaring magbago ang mundo, pero ang pagmamahal ng pamilya ay nananatili. Alagaan mo sila, pahalagahan mo bawat sandali. Dahil sa dulo ng lahat, sila ang uuwian mo, ang tahanan mo. Sa bawat tagumpay, sila ang unang masaya para sa'yo. Sa bawat pagkatalo, sila ang unang yayakap sa'yo. Bigyan ng oras, hindi lang material na bagay. Dahil ang tunay na yaman, nasa pagmamahala ng pamilya. Sa buhay mahalaga ang mga kaibigan, pero mas mahalaga ang pamilya. Sila ang unang sumusuporta sa atin, sa hirap at ginhawa. Kahit gaano man tayo ka-busy, hindi pwedeng isantabi ang pamilya. Sa huli, sila pa rin ang tanging magmamahal at mag-aaruga sa atin ng walang kondisyon. Kaya't huwag kalimutan, laging unahin ang pamilya dahil sila ang iyong unang tahanan at pinakamahalagang yaman sa buhay. Maraming salamat, Lord. Hindi na po ako hihiling ng para sa sarili ko. Para sa pamilya ko na lang. Ingatan niyo po sana sila. Habang abala ako sa pagharap ng mga hamon,
magawa kong makulayan ang mga planong maghahatid ng pagbabago sa buhay na nakasanayan ko. Pangarap ko sinuko ko na. Pero yung pangarap ko sa pamilya ko, ilalaban ko pa. Hindi pwedeng isuko yun eh.